Hello Sir Paul. Alam ko may kwentong Lomi Batangas na sa channel mo pero iba ito. Hindi ito ginamitan ng kalamansi. Mas nakakakilabot at mas nakakatakot nga lang ito. Anyway, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ang pangalan ko po ay Joel. Ngayon medyo may edad na po sa kasalukuyan. May mga anak at may asawa na rin po. Nangyari po ang kwento na ito taong 2002. Siyempre sa Batangas po, kung saan sikat ang Lomi. Pero bago yan, simulan po muna natin ang kwento sa simula. Nagkayakagan kasi kami magtotropa noon. Yung isa kasi naming tropang si Romel, may bagong chikot. Regalo sa kanya ng tatay niya dahil graduate na raw siya. At dahil gusto niyang i-drive, gusto niyang mag-road trip, gusto niyang ma-break in, inaya niya kami. Road trip daw kami papuntang Batangas. Sino ba namang tatanggi doon, hindi ba? Wala naman kaming pasok nung araw na iyon, kaya gora kaagad. Bali ang kasama po namin noon, ako, si Romel na may kotse, si Anika, si Danny, pati si Marcy. 5 kami. Dahil 5 lang naman kaming kasya doon sa may kotse niya. Mula po Laguna ay bumiyahe kami ng Batangas City. Hindi naman nabago sa amin yon dahil madalas na rin naman kaming nakakapunta doon. At doon sa Batangas City, may bahay naman itong sina Romel. Si Romel kasi, heto ang rich kid sa magbabarkada. Mayaman kasi ang tatay, kaya ayun may kotse, sana all. Pero kahit naman ganun, hindi naman namin siya inaabuso. Sa katunayan niyan, si Anika raw ang manlilibre ng Lomi. 7:00 kami umalis ng Laguna. Fast forward po, nakarating kami ng Batangas City mag-aalas 10 na po. Nung time na yon medyo wala na po masyadong tao sa kalsada. Wala na ring mga sasakyan. Wala na ring bukas na Lomihan na paborito naming kainan doon sa may Batangas. Kaya ang nangyari, naghanap pa kami ng makakainan. Nung 2002 kasi, hindi pa naman uso masyado yung mga 24 hours na kainan. Kung meron man, hindi Lomihan. Kaya medyo nahirapan kami noon. Dahil doon nag-drive pa kami sa Batangas. Nakarating kami ng San Pascual, nakarating kami ng Bawan, hanggang sa hindi namin namalayan, napadpad na pala kami ng Mabini. Meron kasi kaming napagtanungan. Kainan daw sa may Mabini, Lomihan. Dire-diretso lang naman ang daan. Nung time kasi yun, crave na kami sa Lomi. Gutom na rin kami kasi hindi ba kami naghahapunan noon Ang huling kain namin, lunchtime pa. At sayang naman kako kung dumayo pa kami ng Batangas tapos hindi Lomi yung makakain namin, hindi ba? Kaya hindi kami nawala ng pag-asa. Hinanap namin doon sa Mabini yung sinasabi nilang Lomihan na 24 hours. Pero napadpad na kami sa pinakadulo ng Mabini at wala na halos kabahayan. Hindi pa rin namin makita ang sinasabing Lomihan na iyon. Ngunit maya-maya, sa tabi ng kalsada, may nakita kaming ilaw na malakas, tapos malaking kubo, tapos ang nakalagay na karatula sa itaas, Aling Nenas Lomihan. Sabay-sabay pa kaming napasigaw ng mga kaibigan ko. Mabilis naman nag-drive si Romel at ipinarada niya kaagad ang brand new ng sasakyan doon sa harap ng Lomihan. Mabilis kaming bumaba na nanginginig pa at naamoy kaagad namin ang mabangong amoy ng Lomi. Mabilis kaming pumasok sa loob. May kalakihan po ang kubo na iyon, maraming lamesa, maraming mga kubyertos at kung ano-ano pa. Pero wala masyadong tao. Kung sabagay kasi magmamadaling araw na yun Maya-maya, lumabas ang isang matandang babae. "Maglulomi po kayo?" Oo manang Meron ho ba?" "Meron ho. Marami. Ilan ho ba ang o-orderin ninyo?" 5 order ho. Yung pinakamalalaki at pinaka-special ho. Dumayo pa po kaming Laguna kaya sarapan nyo po "Naku, tamang-tama. Bagong luto lang ang mga Lomi namin. Hayaan po ninyo. Sandali lang po at aayusin ko lamang po ang mga order ninyo."
Sa totoo lang, ang weirdo ng matanda pero wala na kaming pakailam. Mabait naman siya at nakangiti. Naghintay lang kami ng ilang minuto at pagkatapos nun, siya na rin mismo ang nag-serve sa amin ng malalaking mangkok na punong-puno ng lomi. May mga chicharon pa, may mga sahog na kung ano-ano pa, tapos ang lapot-lapot pa. Take note po ha, may kalamansing sausawan, may sibuyas, may sili, may toyo. Kaya kagaya ng sabi ko sa inyo noong una, hindi po kalamansi ang kwento na ito. Agad-agad di kanya-kanya kaming gawa ng sausawa namin. Kalamansi, sili, maraming sibuyas at toyo. Tapos ang tamang pagkain naman ng lomi, may kaakibat na plato. Ilalagay mo doon ang part na kakainin mo na. Tapos sasalukan mo ng sauce na maraming sibuyas. Tapos kain. Tapos ganun naman ulit. Paulit-ulit hanggang sa maubos mo. Sa gutom po naming lahat, walang nagsalita. Ang sarap-sarap kasi talaga. Maya-maya, nagpaalam po si Marcy na iihilang daw. Nangangalahati pa nga lang ang kinakain niya. Pero syempre babae. Nagpasama naman siya kay Anika. Ang kaso, nawala bigla yung babaeng matanda. Yung may-ari siguro ng kainan na iyon. Kaya hindi nila alam kung saan pwedeng magtanong. Ganun pa man, hinanap naman nila ang CR at nawala naman silang dalawa. Baka kako nagpunta lang sila sa likuran ng kainan. Pero maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig ko. Naming tatlo nila Romel at Danny. Sigaw yun ni Anika at Marcy. Tili. Para ba silang natakot? Nagmula yun sa likod. Napatigil kami sa pagkain at kaming tatlo ay nagpunta doon sa likuran. Dumaan kami sa kusina. Nagtaka nga kami kasi ang baho-baho doon sa kusina. Para bang amoy bulok. Para bang may patay na daga. Pero hindi pa po doon ang likod na tinutukoy ko. Doon kasi sa kusina. Meron pa pong pintuan. Nagpunta kami doon. At doon sa likod, may mga malalaking kawang pinakukuluan. Nakita naman namin si Marcy at Anika. Umiiyak, natatakot, nagsusuka. May tinuturo silang pinakamalaking kawa na kumukulo-kulo pa at pagkita namin doon sa loob ng kawa. Sorry po sa mura ha. Putyang ina, may isang tao na pinakukuluan. Doon, napasigaw na rin kaming tatlong kalalakihan. Napasukan na rin kami. Ikaw ba naman, makakita ka ng taong pinakukuluan? Suka kami ng suka. Lahat ata ng kinain namin inailabas din namin. Takbo kami pabalik doon sa may sasakyan namin. Bago pa nga kami makalapit, nakita naman namin ang matanda. Saan kayo pupunta mga bata? Saan kayo pupunta? Parang pumbaliw yung matanda. Nakakatakot siya. Namumula pa nga yung mata niya eh. Tapos doon ko lang na-realize, alam niyo po yung itsura ng mga mangkukulam doon sa mga palabas. Yung mga witch, ganoon na ganoon po siya. Lalo na yung ilong niya na mahaba tapos matulis, tapos may liko pa. Ganoon na ganoon. Nakakatakot. Sa pagkakataon na yun, ako na nga po yung sumakay doon sa may driver seat. Inunahan ko na po si Romel. Gusto ko na kasing makaalis talaga eh. Wala naman naging problema. Nakasakay ng mabilis yung mga kaibigan ko at umalis na rin po kami kaagad doon. Habang nasa biyahe nga, kanya-kanya pa rin kaming sukahan. Sa loob ng kotse, doon sa mga bintana. Namaho kami noon pero wala na kaming pakailam. Natatakot kami noon na baka nakakain kami ng tao. Umuwi kami doon sa bahay nila Romel doon sa may Batangas. At sinabi namin doon sa tito niya ang nangyari. Yung tito pa naman ni Romel, may kakilala itong pulis kaya kinabukasan noon, umagang-umaga isama-sama kami nagpunta kasama ang mga kapulisan doon sa kainan na iyon. Ang kaso nga lang, hindi na po namin naabutan ang matandang baliw. Pero lahat ng ebidensya, naiwan doon. Nandoon pa rin ang pinakaluang tao. Duda pa nga sa amin ang mga pulis noong una pero nung makita nila, miski sila, natakot din at halos masuka.
Sinubukan nilang hanapin yung aswang pero hindi na nila ito mahagila pa. Wala rin dong ebidensyang makakapagbigay impormasyon sa matanda, lalo na doon sa biktima, doon sa lalaking pinakuluan. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa investigasyon, kung nahuli ba o nabigyan ba ng hustisya ang kawawang pinakuluan. Pero mula noon, hindi na po ako kumain ng lomi. Trauma is real talaga. Yak.